Salamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas yung kamay, tayo po'y dumalan. Opo na kilang Diyos, ang mabanal sa matamis at magkapangyarihan pangalan natin po Jesus. Lord, thank you so much for the goodness, for the love, for the mercy. You always you us every day of our life, Lord. Thank you so much that today you bless us, oh God. From the start of the service until now, Lord, thank you so much for the sweet holy presence who touching our heart, for reviving us, Lord. Thank you so much. Of course, to the first leading prayer about dearly beloved honorable pastor and time prophet of God, the whole blessed Almeida family. I cannot do anything without you, Lord. What only my wisdom, my knowledge standing, Lord. Hallelujah. I bind Satan, cast out hindrances in our midst, Lord. Bless us today, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. The highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty only to our loving God and the rest of our Savior. And I give the full honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, the beloved Honorable Pastor Wes Almeida, blessed pastor, and always remembering and cherishing their blessed preaching and teaching. And also the beloved greetings to the beloved Almeida family, and also our beloved co-workers who preachers, all beloved webcast viewers, sa ating mga bisita kung mayroon, at sa lahat ng mga webcast natin, yung mga nanonood ngayon, mga minal, sa ating palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Mga minamahal na paggaganda ng mga patutuo natin na pakinggan kanina, to probe beyond the shadows of the doubt that we are in the truth, at our God that we serve is really a powerful God, because always we experience the divine protection for our loving God. Wherever we are, wherever we go, the Lord will always be with us. Amen? Dahil pangako ng Panginoon, I will never leave thee, nor forsake thee, or never fail thee. And I go before you, and He is always there. Pangako ng ating Panginoon. Salamat. Lahat tayo ay pinagpala ng ating Panginoon dahil nabilong tayo sa True Church of the Living God. Amen ba? Amen. Kaya sa araw na to, ang ating title sa ating mensahe ay Divine Protection. Swerte tayo na mayroon tayong divine protection. Ano yon? Makalangit na pagproteksyon sa atin. Mami na mahal. Sabi dito, according to the Christian faith, some case, susi, to divine protection includes. Itong una, kung gusto natin matanggap ang proteksyon ng Diyos sa ating buhay, sa lahat, pag sabi kasing proteksyon, maraming covered yun. Maminamahal, protection from sickness, protection from accident, from trouble, protection from financial problems, lahat ng mga protection, basta protection, ibigay po ng ating minahal na Panginoon. Covered yan sa ating Panginoon. But it includes, kung gusto natin ang protection ng Diyos palagi sa atin, ay ito ang dapat nating gawin, mga minamahal. Amen ba? Dahil sa salita ng Diyos, may mga pangako. If you are aware, in Psalms chapter 91, verse 1 up to 7, lahat na versikulo na yan, from 1 to 7, is pangako ng Diyos. Lahat, protection. Iba-ibang klaseng protection. Kindly, pag-ibasa ng Psalms chapter 91, verse 1 up to 7. Praise the Lord. Sa aklat ng mga awit, Kabanata 91, ang talata ay 1 hanggang 7. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. 2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, Siya ay aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang tinitiwalaan. 3, sapagkat kanyang ililigtas ko ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. 4, kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. 5, ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana man
na humihilagpos kung araw. 6. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa pagiba man na sumisira sa katanghaliang tapat. 7. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Napakaraming pangako ng Diyos. Divine protection. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Tayo na nananahan daw sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Sikritong lugar, mga minamahal, ay sa ilalim tayo ng anino ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? The Lord is my, sabi dito, and I will say the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Siya pong ating refuge, tagatulong at may fortress sa lahat ng mga naniwala sa Kanya. Surely, He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. Siya po ang magligtas sa atin sa darating na salot sa mga tao. Ano mangyari, no? Fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee, kubiran tayo ng Diyos sa kanyang balahibo, under sa iyang pakpak sa lahat na nandititiwala. Ang katotohanan, ito po ay shield and buckler, taming at kalasag, mga minamahal. Hindi tayo matakot kahit sa gabi, sa tiro ng gabi at sa mga araw na lumilipad. Amen. Kahit sa mga pistin, mga abot sa itong buhay sa kaginiman, kahit sa mga distraction na magwasak sa atin. Amen. Kahit wala tayong kasama, thousands fall ng minamahal sa ating side by side. Wala nag-isa na lang tayo, ngunit ang kamay ng Diyos, hindi po tayo pababayaan. Yan ang itawag na divine protection, mga minamahal. Amen ba? Ngunit, sabi ni Bib dito, ang mga susi, some case to divine protection include, para matanggap natin ang langit noon, kay mayaon nga pagbantay protection sa Diyos, ay kailangan itong ating gawin. Amen ba? Una, number 1 is you have to trust in the Lord. Importante po. Sabi dito sa binasa, always trust in the Lord. Yung naniniwala sa ating Panginoon, umaasa sa kapangyarihan ng Diyos, ay sila po ay hindi po pabayaan ng Diyos. Number 1, you trust the Lord. Hindi kailangan, hindi maglamig ang ating paniniwala sa Diyos. Nakikinig ba kayo? Number 1 is trust in the Lord. Believer can experience God's protection by trusting in His promises and having confidence that He can perform what He has promised. Paniniwalaan natin ang mga tunay ng mga Kristiyano, believer, mga minamahal ay naniniwala sa Diyos, sa mga pangako ng Panginoon, at sila po'y panatag, confidence na ang Panginoon magpapakita ng kagilagilawas na gawa niya sa ating buhay dahil pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Sino nakaranas ng proteksyon ng Diyos? Taas yung kamay. Halos lahat tayo nakaranas. Amen ba? We experience so much the divine protection for our loving God. Kaya hindi totoo ang pangako ng Diyos. Number 2, praying for protection. Siyempre, you always pray for your protection. That's why, kailangan natin magpuri palagi. Amen? Before we go downstairs from our house, so to eat, nga sa bahay mo, pagising mo sa umaga, huwag yung kaldero ang puntahan mo kaagad o kalaha. Amen? Pagising mo sa umaga, wala ka ibang puntahan, you come to the presence of God. Lumuhod, magpuri, manalangin, pray asking the Lord protection sa ating pagtrabaho, sa ating pagnegosyo, sa ating mga transaction, anong dapat gawin natin. Number 2, ito includes praying for your protection. Hindi pwede alis ka lang, bababa ka lang, pupunta ka lang, mag-transaction ka lang, na wala kang prayer.
Kasi ang Diyos naghihintay ng ating pagpupuri, ang Panginoon naghihintay ng ating pananawagan sa Kanya dahil anak tayo ng ating Panginoon because we trust the Lord. We trust His power, His excellency. He's the King of Kings. Naniwala po tayo. Kaya before you go sa lahat ng gagawin mo, mga minal, kneel down. Lumuhod ka, busayaw ka, mapalakpak ka, purihin mo ang ating Panginoon. After you're pressing, you kneel down, ask forgiveness, thanksgiving, and petition to our loving God. Lord, help me today. Protect me. Dahil meron akong transaction, punta ako sa trabaho, mahirap yung trabaho ko, proteksyonan mo ako, sakasaka ko sa building, magta-travel ako ng malayo, kailangan humingi ka ng proteksyon galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang galing pala sa bahay mo, sa kalagitnaan ng lakad mo hanggang pagdating mo doon, sabi ng Panginoon, I will go before you. And He's always there. Samahan ka ng Diyos. He will go before us. Amen. Samahan tayo ng Panginoon. At siya ay palagi doon. Pero kung wala kay prayer, wala kay pagpupuri, nang niwala ka sa abilidad mo, pakyas ka. Amen. Sabi ng awit, kung wala ang Diyos, ako'y mapakyas. Kung wala ang Diyos, wala akong mahimo. Tandaan po natin, without God, we are nothing. Ito ang mga basihan. No? According to Christian faith, some case, mga susi to divine protection includes, number 1, is trusting in God. Palagi ka maniniwala. Wag mawalaan ka ng pag-asa. Pangalawa, praying. Praying. Panalangin at pagpupuri para sa iyong protection. Amen ba? Amen. Prayer is a powerful way to reach out to God for strength, mercy, and protection. Ulitin ko. Prayer is a powerful way to reach out to God. Ang panalangin ay isang bagay na makapangyarihan, na maabot natin ang ating mahal na Panginoon. Prayer is the powerful way to reach out to God for strength, kalakasan, mercy, kaawa, at protection. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya hindi tayo nagtatagumpay dahil minsan hindi tayo nanalangin eh. Amen ba? Pagising sa umaga, lugso tayo sa kape. Pagdating sa kape, hindi ka pa marunong magpasalamat sa kape. Dahil gusto mo, maitlog pa. Kaya wala tuloy itlog, ibigay. 0. Palakpak. Palakpak. Pati palakpak, hindi kayo makapalakpak. Kaya paano kayo proteksyonan ng ating Panginoon? Yung malakas na palakpak. Amen. Praying for protection. Prayer is a powerful way to reach out to God for strength, mercy, and protection. Number 3, living in obedience. Ito. Living in obedience. Believers can experience God's protection living in obedience. Kristiyano tayo. Kailangan mamuhay tayo sa pagsunod at pagtalima sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Pag sabing pagsunod, maraming bagay. It includes many iba-ibang klase, case o how to we obey God. Ang pagsamba, obedience po yun. Amen? Ang pagsimba is one of the great obedience, act of obedience. Yan ang pagsimba ay sakripisyo yan. Simba mo sa linggo, Sunday at overnight, magsikripisyo ka. Then after that, dito ka na sambahan, you gave your tithes and offering. Obedience po yon. Living in obedience. Then paglabas mo sa inyong tahanan, yung kabanalan nasa sayo. Amen? The way you dress, the way you beautify yourself in a simple way.
Dapat ganon. Kaya Emmanuel, ipamuhay natin ang may kabanalan. Pagsunod yan. Para sa bawat mangyari sa buhay mo, in any accident, in any trouble, lahat anuman mangyari, ang Diyos, ang divine protection ng Diyos, palagi sumasayo. Ligtas ka palagi sa anumang klaseng gawa ng kaaway. Bakit? Namumuhay tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Believer can experience God's protection living in obedience to Him. Namumuhay tayo na may mga pagsunod at pagtalima. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Number 4, refusing to fear. Refusing to fear. Sabi nga ni Kapitan ni kanina, hindi may iwasan bilang tao, magkaroon tayo ng takot. Amen ba? Nature to a man, nga magkaroon ka ng takot. Kaya imagine mo, war area ang ang ginalagdaanan nila. Binubombahan ng mga pirata, maraming na namatay, maraming na ransak ng mga barko. Simple dadaan sila doon. Sino ba naman hindi matakot? Amen. Ngayon yung takot, ang tawag yan sa Biblia, demons of fear. That's why pag magramdam ka ng takot bilang tao, you have to rebuke that fear. Lord, remove demons of fear sa isipan, puso ko. Then, palitan mo ng trust, tapang, confidence and trust, Lord. Kaya ako'y naniwala sa iyong kapangyarihan na kailanman hindi mo ako pababayaan. Amen. Refusing to fear. Mo-refuse ka. Amen ba? Amen. Believers can experience God's protection by refusing to fear. As fear comes with pictures that do not agree with sacrifices. Ang takot kasi kuminsan dumarating sa tao kahit wala ka nakikita. Picture that do not agree with scriptures. Wala yan sa Biblia. Manalangin ka. Tingnan mo, nang nawala yung takot niya, napalitan ng tapang. Sabi niya, huwag kayo matakot. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. So pag wala ka ng takot, may panampalataya at paniwala, kasama mo na ang Panginoon. The divine protection is within you. Pangako ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi tayo pabayaan. Kaya nakatawid sila ng payapa, tahimik, hallelujah, walang ingay, walang mga anong nangyari. Giguide pa sila ng mga navy. Nga wala naman, kaya nga naman, panatag rin yung mga navy kasi hindi sila binumba. At alam mo yung mga tao, pero kung may bomba yun, wala kang makitang navy doon. Magtatago yun. Kumbaga, pakitang tao rin. Pero kung wala tayong Diyos, sigurado, walang navy mag-assist kanila. Bakit? Wala nang barko makadaong. Walang nang bangko makapunta sa pier. Ganun man, wasak na. Iligtas sila, yung mga bangkay na lang. Pero kayong Diyos natin makapangyarihan, isang company, pang may Kristiyano, sa isang lugar may Kristiyano, lahat protektado ng ating mahal na Panginoon. Yan ang pangako ng Panginoon kay Abraham. I will bless thee who bless you. Pagpapalain ko yung mga taong ginagamit upang pagpapalain ka rin. Kaya nagtatrabaho ko sa kumpanya, anumang klase organisasyon yan. Kaya kayo tapat, sincero ang Kristiyano, yung tinatrabahuhan mo ng kumpanya, proteksyonan ng ating Panginoon. Dahil silang ginagamit din ng Diyos para sa iyo, arong pagpapalain ka, manatili yung trabaho mo. That's why sa pagitan mo, Kristiyano ka, manalangin ka, proteksyonan ka ng Diyos. Kasama sila na proteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Dahil pangako ng Diyos yan. Sabi kay Abraham, I will bless thee who bless you. Naunawaan nyo ba? Pagpalain ko, proteksyonan ko yung mga taong ginagamit na pagpalain ka at proteksyonan ka. That's why sa Bible nakalagay, respect also your master in the flesh. Nagtrabaho ka, respetuhin mo rin yung mga labaw, mga owner sa company, mga manager mo, respetuhin mo. Sa Bible yan, respect them. Kahit yan sila ginagamit, nakatrabaho ka, pinagpala ka,
At the same time, Kristiyano ka, pagpapalain din sila. Yun ang tanong dati ni Brother Manny sa akin. Na ayaw niya magpabautismo. Eh sabi niya, kung pagbabautismo tayo, Richelle, hinto tayo sa negosyo. Kaya yung negosyo natin sa gobyerno, involved mga SOP malalaki. Sa akala niya, magkasala sa Diyos. Pinatawag ako, kung hindi po, Brother Manny. Lalo kapag pagpapalain ng Diyos. Dahil bakit? Hindi mo sila kamag-anak ka ano-ano, binibigyan mo sila ng pera. SOP yan. Sa sanlibutan ng mga tao. Para for ACS transaction. So gagamitin sila ng Diyos para pagpapalain tayo. Amen? Amen. Yan ang sabi ni Abraham, pagpapalain ko yung mga taong ginagamit sila na pinagpapala ka rin. I will bless them who bless you. Naunawaan niya. Basta yung tayo sinupiring nyo, kinitaan nyo, huwag mo talang nakawin yan. Gaano man kaliit kalaki, kunan mo yan, ibigay mo sa church. Diyan kayo pagpapalain ng Diyos. Kahit nagbigay ka pa sa mga tao, kung nga, pumunta ko sa airport kahabagan lang Kasi, yan? PR. Ang tawag na PR, public relation. May pagkaibigan ka sa mga tao, kaibigan mo, wala kang kaaway, dahil ka naman tao, gamitin din sila ng Diyos para sa iyo. Pagdating ko sa airport, kaibigan yung porter pa lang Ay, sir, sir. Ngayon lang doon, sila manghakot ng king gamit. Pagdating sa kaap, ay, sir, ka pala. Wala, diretso lang ako, walang check up. Pagdating sa loob, kahabagan, yung mga gwardiya, lapitan, naglilinya, mga porter, sila ng impake sa akin, nakatayo lang ako doon. Sila nagpupunta sa tailor, sila kumuha ng aking boarding pass. Hanggang sila nagbabalot. Ako nagagano lang Sabi ng mga tao, sino kaya yun? Hindi basta-basta. Ambasador tayo ni Kristo Nakabagan, di ba? Pati mga pulis sa desk, sir, akit ako doon. Hanggang pagdating doon, kahit may mga baso doon, mga perfume, pag nalaman nga kasama ko, sa'yo pala kasama. Diretso lang. Siyempre, pagdating doon, bibigyan mo sila. Amen? Kaibigan na kami. So pagdating doon, naka-uniforme ng Air Force. Sa harapan ko, nagsalute Sir, tingin ng mga tao Ako rin, sabi ko, ganun lang ako din Si isip ng mga tao, sa mga congressman ano ba Colonel, General ba Kung wala, general problem tayo. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Inaunawa ko yan sila, yun naunawaan nila. Amen. Kaya ginagamitin sila. Ganon yung sabi dito. Refusing to fear. Huwag ka matakot. Kaya iligtas tayo ng ating Panginoon. Dahil bakit? Doon yung buhay natin. Amen? Kaya ipaunawa ko lang sa inyo. May mga kapatiran kasi, sobrang kainitan, binigyan ng Diyos sa magandang trabaho, dahil hindi lang pinapasamba, iniipit ng kompanya, magre-resign. Mali po yun. Binigyan ka ng trabaho, mag-resign ka noon. Baka kahanap ng trabaho, tapos mag-resign ka. Hindi. It takes adjustment. Mag-pray ka sa ating Panginoon. Na pagdating ng araw, pabuksan isipan, you have to preach them. Para maunawaan na nga kay Kristiyano, iba ka sa ibang tao. May kuwarimbir kita sa Claveria, yung nagamit dito sa mga station. Nagtrabaho sa doon, yung mga pandesal, yung may motor, may pandesal nga, hot pandesal. Gano'n yung trabaho niya. Sabi niya, araw-araw kumikita sa 5,000. Siguro yung amo niya makakita ng 2,000. Ngayon, gusto ng amo, Lunes hanggang Sunday, patrabahuin siya, palutuin ang pandesal. Kaya, kuya, paano yun? Hindi pwede. Ginagamit ka dito pag Sunday, punta sa Talakan, mag-drive sa motor. Anong kuya? Bahala ka. Sabi niya sa amo niya, sir, hindi pwede yung nanguna sa amin na Sunday patrabaho kasi ginagamit ako sa church, kahabagan. Kung gusto mo, sir, mag-resign na lang ako. Maghanap ka na ibang trabante. So matigas yung amo niya, hindi pwede. Ako na yan mo, sir, bahala ka, mag-resign ako. Hindi lang ako magtrabaho bukas. Alam mo, sabi ni amo, sige, okay na lang. Ngayon, Sunday, malaya. Dito sa Magpuri Sabado, ginagamit sa gawain. Bakit? Yan ang panampalataya. Sila dapat ang sumunod sa atin. Hindi tayo sumunod sa kanila.
Kahabagan Diyos, case-to-case basis po yun. Amen ba? Oh. Ngayon, di malaya siya. Sabado dito siya, gamiton siya. Lunes, trabaho. Lunes, sabi ko, nasa libro naman Lunes hanggang Biyernes lang sa Sabado, may sa private, may Sabado Pero Sunday, wag mo naman alisin. Kasi yung lang sa hindi Sunday mo makabaldi ka sa pamilya mo, makasimba ka, kunin niya pa, puro lang kwarta isip niya, hindi po pwede yan. Ngayon, hindi siya natatakot, may trabaho. Sabi ng amo, sige na lang. Domingo, wag ka na magpasok. Hindi malaya siya. Palagpakan natin ating Panginoon. Kaya yung mga member minsan nag-text, Kuya, baka hindi ako makapractice. Mali yun, salita. Kasi may trabaho Sabi ko, pag simikapan mo na makahabol ka sa practice, dahil ginagamit ka ng Diyos. Mali yung hindi ka makapractice, kay may klase ka, may trabaho. Mali yun. Wala kang pagpanampalataya. First of all, ang protection ay trusting to God. Una-una yan. Trust to God. Panampalataya, paniniwala, ngayon ikaw ay makahabol sa practice just to obey. Para makasunod kay living in obedience ang Kristiyano. Mamuhay tayo nga may pagsunod. Kaya mo, makapunta ka doon, makahabol ka pa. Di na, napaluguran mo ang Diyos. Nakapractice ka. Natuto ka kumanta. Kaya hindi ka nakapractice. Natakot ka sa trabaho mo. Wala kang panampalataya. Wala kang pagsunod. Kakanta ka rito. Sabi mo lang. Parang pantomime ka lang. Yan lang yung pantomime. Wala'y boses, action lang. Burang mo na, amang ba? Amang. Nag-sign language ka lang. Kaya nga naman, choir member ka kinakanta ka singer ka Dapat matuto kang kumanta. Makabisado mo yung kanta para pag umawit ka rito, from your heart, you can express what you sing to the Lord dahil kabisado mo yung kanta, nalaman mo pa yung meaning, mapuspos ka ng banal na Espiritu. At pag mapuspos ka dito, it brings revival sa mga kapatiran dahil nakita na yung mukha mo nagiwi na dahil sa grabing presensya, luha mo. Kaya kung di mo alam yung kanta, hindi ka maka-express ng kanta, bakit? Pagkapagtuyok ng kamera, makita ka pa maganguya kang juicy fruit. Matisod pa yung mga tao na, saan mo nag-remember? Sige lang, nguyak naman ang juicy fruit. Hindi alam ang wordings. Hindi alam ang lyrics. Diba? Kang Kristiyano, parang protection sa Diyos, matanggap natin. You have to live in obedience. Trusting in the Lord. Praying always for protection. Pagpalain. Refusing to fear. Huwag kang matakot. Amen ba? Believers can experience God's protection. Believers can experience God's protection by refusing to fear. Murepuse ka sa takot. Kaya ang Diyos natin pinaglingkuran, siya po'y makapangyarihan sa lahat. Panglima, declaring God's word to the people. Declaring the word of God. Hindi ka matakot mag-declare. So ginawa ni Beloved ka. Testimony niya Siya yung testimony na pakinggan ko Yung kasama niyang taga-barko, Victory Chapel, Trinitarian, nanalangin. Lord, sana yung kapitan namin Christian. Natuwa siya nang sama sila. Pag sabi ni Kap na mag-Bible study, natuwa siya. Nakapagsalita na nag-Bible study, sabi ng Biblia, declaring the Word of God. I-declare mo ang salita ng Diyos sa mga tao. Isa yan nga maasahan mo ang divine protection ng Diyos. Bakit? Hindi mo kinahiya ang kanyang salita ipangaral sa mga tao. Kaya ang salita ng Diyos importante, marinig ng mga tao. Kaya nga naman, yan sila magkaroon ng panampalataya at kaligtasan by means of the Word of God that you declare and preach unto them. Kristiyano ka, hindi pwede pipi ka. Your mouth should be open to praise the Lord and preach the gospel. Blow the trumpet, sabi ng Biblia. Blow the trumpet. Kaya hindi mo ibuka bibig mo para mangalal sa mga tao, wala mo ginideklara ang salita ng Diyos. Walang protection. Gano'n man tinatago mo. Ang salita ng Diyos, ang Word of God, perlas po yan, mga minamahal.
Huwag mo itago ang perlas. Ipimigay mo sa mga tao. Dahil sa Biblia, ano natanggap mong libre, ipamigay mo ng libre sa mga tao. Yan po ang kaligtasan. The kingdom of God is like a man. Yan ang naglakad-lakad doon sa may disyerto, hindi sa mga lasang, nakita niya nakatagong kayamanan. Hidden treasure nakita niya. Sa sobrang katuwaan niya, kagalakan, tahimik lang siya. Bininta ang mga bahay, lahat ng bagay, para may ron siyang ipinans doon para kunin itong nakatago na kayamanan. Importante yung nakatago sa kayamanan. Sabi ng sambingay ng parabola, Jesus Christ is the hidden treasure. Pag matagpuan mo ang ating Panginoon, siya nakatago na kayamanan, ikaw napakaswerte mo, nilatago mo yung kayamanan na yan. Nakita mo yung nakatagong kayamanan. Kaya ang salita ng Diyos, perlas yan. Ginto yan. Kaya wag mo ikahiya, ipangaral sa mga tao. Busy ka sa cellphone, kaya hindi ka na makapag-preach. Busy ka sa cellphone, hindi ka na makapag-share sa Word of God. Ang ating pinapayaman yung Facebook. Ang salita ng Diyos nakatago. Kaya pagdating ng problema, walang divine protection ng Diyos sa iyo. Bakit? Hindi mo nasunod ang ginagusto ng Diyos. Believers can experience God's protection by boldly, matapang, declaring the Word of God in the face of adversity. Sa gitna ng mga problema, adversity, ipangaral mo. Sabihin mo sa kanila, ng Diyos natin pinaglingkuran ay makapangyarihan. Di man mo mag-amen. Number 6, seeking God's guidance. Yun. Hanapin palagi natin ang guidance ng ating mahal na Panginoon. Lord, guide me always. Pag sabing guidance, marami yun. I-guide ka ng Panginoon sa tamang pag-iisip, tamang pananalita, tamang istorya, lahat. Tamang daan kung saan ka i-guide ka ng Diyos. Always seeking, hanapin mo palagi God's guidance. Believers can experience God's protection by continuing to seek God's guidance and allowing His promises to shape and direct their life. Pabayaan mo natin. Continuing seeking God guidance and allowing His promises, yung pangako ng Diyos, to shape us, magplastar sa atin at magdiretso ng ating buhay. Amen ba? Last, number 7. Verbalizing trust. Itong na verbalizing trust. Believers can experience God's protection by verbalizing their trust in what Jesus done. Ibig sabihin ng verbalizing trust, yung para bang kung ano ang nabasa mo at narinig mo, katulad ng ating Panginoon, pinaniwalaan, yun ang gawin mo. Amen? Amen. Anong narinig nyo dito nga pangaral? Ano narinig nyo sa mga patutuo? Nga paano sige proteksyonan ng Diyos? Yun. Paniwalaan mo yan. Katulad sa mga ginagawa ng ating Panginoon na testimony at kapangyarihan sa Biblia sa unang panahon. Hanggang ngayon, kumikilos ang Diyos sa ating ministry. That's why may mga patutuo. Mamel, yan po ang paniwalaan natin. Ayon sa akong napakinggan ka patutuo, siya pinoteksyonan ng Diyos. So mangyari din sa buhay mo yon. Mamilal, paniwalaan mo yan. Kaya ang Diyos natin dito ay makapangyarihan. Everybody serves the Lord. Last na lang to. What attracts divine protection? What attracts divine protection? Ano po nga mga elemento nga bagay nga makapa-attract sa Diyos natin upang tayo po ay bigyan ng maka-Diyos kapag protection? Una-una, obedience to God. Living in obedience. Pagsunod. Obedience to God's Word. Ang pagsunod sa salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Biblia, magbigay ka upang kay bibigyan. Ngayon, sundin natin yan. Nagbigay ba kayo? So, hindi nagbigay. Nagtaas ng kamay. Si Brad.
Sino na nagbigay? Sabi niya, anong pakinig mo, Brad? Nagbigay o hindi nagbigay? Sinong nagbigay? Obedience to God's Word. Amen. Sino nakapagbigay ng pledges niya? Na, itaas yung kamay. Yung nakapagbigay ng pledges, itaas yung kamay. Taas, nahiya man kayo. Obedience in God's Word yun eh. Sino nakapagbigay na ng pledges? Bilangin mo, Anthony. Binilang niya rin. So marami pang hindi nagbigay. Sino ang hindi pa nakapagbigay ng pledges? Taas yung kamay. Bakit di nagtaas sa taas? Tubangan. Pare-parehos lang Sino hindi pa nakabigay ng pledges? Taas yung kamay. Ngayon, tanungin ta kayo, kailan pa kayo magbigay? Sagot. Kailan pa kayo magbigay ng pledges? Sa December 16? Wala na pong gastusan doon. Pwede gyapon ipangbayad nato sa gikuha. Amen. Mga namahal, sa Thursday na lang kayo magkita, magmi-meet sa simbahan. Kaya nawa, sa Thursday, ipangbigay nyo ng mga pledges nyo. Kasi pag Friday, Sunday, busy na po tayo. Busy na tayo. Mag-focus na tayo doon sa gym. Mag-arrange lahat, mag-assemble, mag-sit up, hanggang Sabado, lahat po yon. Kaya mga minamahal, kindly, please, a Christian reminder from the love of God sa inyo lahat. Mga minamahal, kamo po ang kapartner namo sa church. Kaya pinagpapala kayo sa iyong pagsunod dahil gagamitin kayo ng ating Panginoon. Hindi lamang sa tithes and offering. Kasi sa tithes and offering, kailangan mo talaga ibigay yung tithes and offering mo. Kaya may salot po yon. May nag-visit sa akin sa ibang bansa, kapatiran. Nag-abroad Saudi. Hindi pa siya nakaalis. Nakikinig ba kayo? Grabing pray niya, Kuya, sige pa-advise. Pag-pray mo ko, Kuya. Walang hadlang. Mag-abroad ako dahil ihirap ang buhay namin. Prayer. Back up prayer. Nakaalis siya, puntang Saudi. Mainit pa siya nang galing dito. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, siya nagpapadala sa tithes offering. After 3 months, wala na. Hindi ko na siya makontak, wala sa message. Kanina lang, umaga, nag-message sa akin ulit. Alam mo, ang message sa akin, babak a prayer, grabe ang kanyang problema. Kuya, babak a prayer, sorry talaga. Nawa, patawarin ako ng Diyos, hindi na ako nakapagbigay sa pangako ko sa Panginoon. Ngayon, tinubuan siya ng sakit. Parang glaucoma daw, sabi ng amo niya. Ito. Hindi, glaucoma, ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Tapos, Kuya, kaya naman di ko nakapagbigay kasi galing ako dyan. Nagagastos ako ng kautang ko ng 12,000, inabot na ng 40,000. Kaya yung aking sweldo lahat. Hindi ko na binibigay yung tasperi, binipadala ko sa akong husband. Ay, yung husband niya malamig man, di ba sumasamba? Di nagbibigay. Alam mo, ang salot sa kanya, sabi ng amo, pa hindi ka gumaling dito, pauwiin ka namin. Kaya na nag-message. Sabi ko, magsisi ka, maginulsul ka, pero kailangan bayaran mo ang inutang mo sa Diyos. Kaya marunong ka rin pala magbayad sa utang mo sa tao. Ngayon na nangyari, giuna mong utang mo sa tao, malaking utang mo sa Diyos. Ngayon, anong nangyari sa iyo? Tandaan nyo yung lesson, mga minamahal. Ang utang sa tao, binayaran mo. Pero ang Diyos, inutang mo, hindi mo binayaran. Ngayon, anong dumating? Hindi protection, hindi pagpapala. Problema, sakit, karamdaman. Kaya wala nang divine protection from your body, from your sicknesses. Wala na. Bakit? Nagkasala ka sa Diyos. Nadaginip ako, Kuya. Naligo ako sa tubig, napakarumi. Sabi, yun na nga.
lumutang ka na sa kasalanan, sa kadiliman. Anak niya na panaginipan niya rin namatay. Sakbo, yun na yan. Ang palatandaan na palaala ng Diyos sa iyo. Sabi ko, magsisi ka, pag-pray ka, dalangin man na pastor, mapatawag ka ng Diyos. God, our God naman is a full of chances. Bigyan tayo ng chance, pag-pray natin, at ipag-pray mo rin, Lord, dandahanin kong bayad ang inutang ko sa iyo. Kaya ang Diyos naman mapagpatawad. May nangyari dito dati. Hindi siya nagbigay, inutang niya. Yung misterya na muntik na kasakit. Pati siya. Nagbakawa dyan. O kuya, pag-pray mo ako. Hindi ba dandahanin? Kausapin natin ang Panginoon. Kasi siyang balaod niya to. Hindi atin balaod. So, dalangin malapas sa Lord, bigyan mo siya ng chance. I-grant mo, Lord, ang kanyang request. Dandahanin niya bayad. Dalangin man na pastor, patawarin mo siya, pagalingin mo sa karamdaman. Ang Diyos mapagpatawad. Pinatawad sila, gumaling, hanggang nakapagtrabaho. Dandahan, kung magkanong inutang niya, dinombre niya pa yan. Sa Bible kasi, pag inutang mo yung tasipiring mo, Leviticus chapter 27, verse 31, inutang mo yon, pakibasa Beloved Brother Anthony. Maminaw ka mo. Praise the Lord. Sa aklat ng Levitico, Kabanata 27, ang talata ay 31. 31. At kung ang sino man ay tutubos ng alinmang bahagi ng kanyang ikasampung bahagi, ay dinagdag niya roon ang ikalamang bahagi niyaon. Amen? Amen. Inutang mo ang 5 bahagi, tutubusin mo yan ang bahagi. Sa ikasampung bahagi na dinagdag niya roon, ika-5 bahagi niyaon. Bayaran mo ng 5 times. Di man kayo maka-amen. Yeah? Delikado. Delikado. May tasuripirin ka, 10,000, inutang mo, hindi mo binayad, ninakaw mo. Dinagdating ang salot, problema sa iyo. Ngayon, nangako ka bayaran, patawarin ka ng Diyos. Bayaran mo ng 5 times yon. 10 times 5, magkano? Ha? Ha? Sagot. 10 times 5, magkano? 50,000? Ha? 10,000, ibalik mo ng 5 times. Tama, 50,000 nga. Amen? Tama ba ako? Mali. Kasi bagsak ako sa mathematics eh. Tama. Tayo mo, babayaran. Sabi ko yung sister natin, Saudi, kung babayaran mo, tinamuan ka bigla na sakit, ang lusog-lusog ng katawan mo, grabe ang Diyos. Disiplina. Disiplina. Para matuto ka, magkaroon ka ng utang na loob, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kaya pinapunta ka ng Saudi Arabia para pagpalain ka ng Diyos through first leading pray ng mga pastor. Nakaalis ka, walang problema, gumanda ka, pinagpala ka doon. After that, nakalimutan mo na yung pangako mo sa Diyos, your promises. Ano nangyari? Imbis tuloy-tuloy ang pagpapala, dumating ang salot. Tinubuan ng karamdaman, problema, grabe katakot-takot. Saka pa lang niya nito nakatext ng alala. Gi-message ko siya, bilang beses, walang sagot. Hindi-click niya ang aking mga sagot. Kinakamusta ko lang siya. Kaya pala, nung grabe na, yon, saka pa lang nag-message, kahaba-haba pa ng message, grabe yung paliwanag. Nakalungkot, mga binamahal, nakalungkot. Pa hindi tayo marunong sumunod bilang Kristiyano, we have to live in obedience. Mamuhay tayo na mayroong pagsunod sa Diyos. Sumunod tayo sa Panginoon. We must to obey. Sundin natin para pagpapala ng Diyos budagayday sa ating buhay. Pag hindi, maputol ang blessing, salot ang darating. Saka pa tayo maghingi ng back-up prayer, magsisi, maginulsol, pag may dumating problema, hindi natin malaman pa yan, makasigurado, kung pakinggan tayo ng Diyos. That's why we need praying pa. Mag-pray pa tayo. We ask forgiveness. Hang iuntang Panginoon, Lord, tagai, patawarin mo siya. Give him second chance, my God, nga mapatawad siya. Maibalik ang karakasan niya, kagalingan sa karamdaman, maibalik magang trabaho, mabayaran niya kayang utang sa iyo. Depende pa yan sa kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Ang Kristiyano, hindi pong sarili natin masunod. Ang masunod
masunod dito ang kalooban ng ating mahal kamamahal na Panginoon. Mawala ang divine protection sa Diyos, hindi natin masunod ang mga bagay-bagay na nagugusto ng ating mahal na Panginoon. Kaya mga minal, obedience, see what attracts divine protection. Obedience to God's word. Pangalawa, total trust to God in God. Total trust. Buong nga pagsalig sa Diyos. Then, purity and holiness. Maging putli, pure ang puso mo. At mayroong kang kabanalan. Kasama po yun sa paglingkod sa Diyos. Sunod, fear of God. May takot ka sa Diyos na humiwalay, magkasala sa ating mahal na Panginoon. Importante po yun. Yung takot, hindi ka makakumit ng kasalanan. May gawin ka, hindi ko magbigay. Matakot ka, baka masalo ta. Yun, ito na, fear to God. Manatili sa puso natin. Aron ang protection sa Diyos palagi nakatingin sa atin. Sunod, consistent prayer. Yung kanina, prayer protection, consistent prayer. Anong consistent? Tuloy-tuloy na pagpupuri at panalangin. Walang batid na panalangin. Consistent in prayer. Kaya dito sa pastoral, consistent prayer. Maga hanggang hapon, tuloy-tuloy. Kaya sa Biblia yon, consistent prayer. Hindi pwede, hindi kayo magpupuri. Kaya once hindi kami magpuri, ang protection ninyo sa pagpapala, mawala sa amin. Madamay kayo. Kaya kami yung mga gaway, yung mapilitan kami. Kahit pagod kami, aming naramdaman. Hindi namin maintindihan may sarili, pero mapilitan kami. We force ourselves manalangin, magpuri. Dahil kailangan yan, consistent in prayer. Tuloy-tuloy ng mga pagpupuri, mga panalangin. And then, faith in God. Panampalataya, pagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Nga ang Diyos, hindi tayo pababayaan. May mga pangako ang Diyos. Psalms chapter 91, 1-7. Lahat na pangako ng Diyos. Ang tawag yan, divine protection. Pero hindi yan darating sa ating divine protection kung hindi natin ito masunod yung ating binasa kanina. Kailangan po yun, yung 7. At ito pa nga maka-attract sa Diyos ng protection ng tayo ito. Obedience to God's word. Total trust in God, purity and holiness. Fear to God, consistent in prayer, and faith in God. Lastly, 2 Chronicles chapter 20 verse 15 up to 18. Itong example natin kung paano natin makuha ang complete divine protection from the Lord. Pakibasa. Palakpak. Second Chronicles chapter 20 verses 15 up to 18. Praise the Lord. Sa aklat ng ikalawang kronika, kabanata 20 ang talata ay 15 hanggang 18. At kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Huda, ang ninyong mga taga-Jerusalem, at ikaw na Haring Josapat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o manglupaypay man. Huwag matakot, manglupaypay man. Dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pagkikipagbaka ay hindi inyo, kundi sa Diyos. Amen. 16. Bukas ay magsilusong kayo laban sa kanila. Narito, sila ay nagsiahon sa ahonan ng Sis, at inyong masusumpungan sila sa dulo ng Libis, sa harap ng ilang ng Jeruel. 17. Kayo hindi magkakailangan ng makikipaglaban sa pagbabakang ito. Magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. Amen. O Juda at Jerusalem, huwag kayong mga takot o mga lupaypay man. Bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. Amen. 18. At itinungo ni Josapat ang kanyang ulos sa lupa, at ang buong Huda at ang mga taga-Jerusalem, at nagpatira pa sa harap ng Panginoon, na nagsipagsamba sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Diretso. 19. At ang mga Libita sa mga anak ng mga Kotheta
at sa mga anak ng mga Koraita ay nagsitayo upang purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, at totoong malakas na tinig. Sunod. 20. At sila ay nagsibangong maaga sa kinaumagahan, ang nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila ay nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, "Dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos. Sa gayoy, matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Sa gayoy, giginhawa kayo." Palakpakan Praise po the natin ang Diyos. Tingnan mo po, si King Josaphat napalibutan ng grabing sundalo, ang kalaban ng 3 lugar, Ammonites, Moabites, saka Mount Seir. Ang Judah, maliit lang. Kung sabi niyo, huwag kayong matakot, sabi ng Diyos, itong ipaglaban, hindi inyo, sa akin ito. Yan ang itong na complete divine protection. Ano mang grabing problema, pananakot sa buhay natin darating, tayo po ay tatayo lamang na may panampalataya at matapang. Hindi tayo nga harap doon sa problema na yan. Ang Diyos, labanan tayo ng ating Panginoon. Yan ang divine protection. Complete divine protection. Anong gawin? Magsilabas kayo sa Tekoa, sa disyerto. Si Josaphat ng tirapa, humarap sa Diyos, nagmakaawa, nanalangin, consistent prayer. Praying for protection. Anong umpisa sila, lumabas at nagpuri. When they began to sing and praise the Lord. Nagpadala ang Diyos ng ambushment. Yung mga anghel, bumaba. And the Lord sent ambushment to them. At lahat sila, nga kalaban 3 nason, sila po nagpinatyanay. Bakit? Ang lumaban, ang anghel ng Diyos, ang mga choir, nag-awitan, nagkantahan, nagpuri lamang sila sa ating mahal na Panginoon. Yan po ang bunga ng consistent prayer, mga pagpupuri sa ating Panginoon. Tuloy-tuloy. Hindi tayo lalaban sa mga kaaway natin, yung mga demonyo, kundi sa pagpupuri, magtalsikan ng mga demonyo, magtalsikan ng mga kaaway. Tayo palaging panalo. We always won the victor's crown. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kung lahat tayo dito nagkakaisa, 1 week na lang ang ating preparasyon. Kung nagkaisa tayo dito, nagpupuri, nagpapahalaga, nagbibigay, mga minamahal, magtagumpay tayo sa ating anibersaryo sa sunod na linggo. Maraming kaluluwa ang maliligtas. Magkaisa kayo doon sa pagsaunding sa dako ng El Salvador Alubihit. Nagkaisa kayo. Tulad sa Josaphat, lahat makinig kayo, tanan nga mga lumulupyo sa Juda. Hindi tayo lalaban, puri lang tayo. Sunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Believe the Lord and you shall establish. And believe also His prophet and you shall prosper. Maniwala tayo sa Diyos. Tayo po'y maging malakas, pagpapalain tayo. Dahil sa unat dalangin natin propeta ng Diyos, lahat tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Protection tayo ng Diyos, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Walang darating ang problema, salot sa ating buhay, karamdaman. Bakit? Kahit saan tayo lupalok ng daigdig, ang mata ng Diyos na malaki, palagi nakatingin sa atin. Sabi ng Biblia, even in the secret place of the Most High, you are under the shadow of the Almighty. Under the shadow ka pa rin ng Diyos makapangyarihan. Hindi ka pabayaan ng Panginoon. Ang pag-iingat, protection, pagpapala, grasya, manatili sa atin. Kung yung binasa natin ganang 7, masunod natin. Ma-attract natin ang protection ng Diyos pag tayo po'y sunod sa sinabi ko kanina. Gawin natin ito mga kapatid upang tayo kanunay tuloy-tuloy ang grasya, biyaya, pagpapala, protection, hapsay ang atong kinabuhi hanggang langit sa masama tayo pagbalik ng ating Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, singgit, hallelujah. Awitan natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong mga pangako. Tinuturuan mo kami anong dapat gawin namin. Aron makamit namin palagi ay yung tunay nga protection, pagpapala, grasya, biyaya sa aming buhay. Sa
Sa dalangin namin, dearly beloved Pastor and Prophet. Hallelujah! Buksan yung puso nyo. Kailangan yung power, a Holy Spirit. Jesus. Sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Hallelujah! Jesus. Awitan ng Diyos sana nakarunong ka ba ng kanta? Express your love to God by means of singing from your heart. Purihin ka, Lord! Purihin ka! Jesus! Sa mga biyaya mo, tumay kang tapat. Handa kang lagi Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras. ang iyong mga Sa iyong mga bala, laging tapat. Oh, Jesus! tunay kang Tunay kang tapat. tapat. Pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatangi walang Talaga ito. Tawanan mo Jesus. dito bukas. Pangako mo Purihin mo, Panginoon. mananatili. Purihin ka. Mananatili hanggang magyan. Jesus. Tulad ng sumyong ahim ng hangin, natalong ako'y Ika'y laging kapiling. laging kapiling. O Panginoon, kay sarap isipin. Jesus. Ang pag-ibig mo, di Pag-ibig mo. Oh, Jesus, tunay kang tapat. Pag-ibig mo di masukat. Natatangi ka, natatangi walang katulad. Tatapatin mo di magbumas. Pangako mo lilipat. Mananatili. Yes. Manatili ka ganda. Hanggang wakas. Sing it. Tunay kang tapat. Pag-ibig mo di masukat. Natatangi ka, natatangi walang pagkasulat. Ang kapatid mo dito bumas. Pagkakit mo lilipat. Mananatili. Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. We love you so much. I love you, Lord. Yes, yes, yes. Pag-ibig mo di masukat. Natatangi ka, natatangi walang katulad. Tatapatin mo di Katapatan mo di masukat. Pangako mo di Pangako mo di lilipas. mananatili. Mananatili. Hanggang wakas. Jesus. Jesus. Oh, Jesus, tunay kang tapat. Pag-ibig mo di masukat. Natatangi ka, Natangi ka. natatangi Walang katulad.
Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Manatili ang katapatan mo sa amin hanggang wakas, Lord. Hanggang wakas ng buhay, mananatiling katapatan mo sa amin. Divine protection, blessing, pagpapala. Ang katapatan mo sa amin, di mawala, Lord. Mananatili hanggang wakas. Hallelujah! Ang minamahal, napakabait ng Diyos. Manalangin tayong lahat. Wala naman mga bisita, tanangin ang kaisunan. Manalangin tayo sa araw na to, Lord. Ang iyong pangako sa aming katapatan, manatili hanggang wakas. Turuan mo kami nga kami nito ay manatili na aming katapatan sa iyo. Pagsunod sa kalooban mo, gawin namin lahat ang ginugusto mo. Pagpapalain mo kami nga kami magamit mo siyong gawain. Maitaguyod ang iyong gawain sa aming pagkakaisa upang marami pang tao maligtas. Di namin alam ano mangyari sa bukas. Ikaw ang aming bukas. Madaling mga malangin tayo. Sabihin mo sa Diyos sa iyong problema. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong kahilingan. Sabihin mo yung laman ng puso mo sa Diyos. Sabihin mo ang iyong iniisip sa Panginoon. Kung gaano katapat ang Diyos na natili sa atin. Sabihin natin, Lord, turuan mo ako rin maging tapat sa iyo, Lord. Manatili katapatan mo sa puso ko. Sumunod kami sa kalooban mo. Sabihin diyan, kausapin yung Panginoon. Habang tayo manalangin sa Panginoon. Opo, dakilang Diyos, amang banal sa natis na pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoon, kami po'y nagsusumamo sa iyo. Sa mga sandaling ito. Pakinggan mo, Lord, ang bawat kahilingan. Ang bawat panalangin ng mga anak mo, Lord. Pakinggan mo at alam mo yung puso nila. Alam mo yung desire na ninanais nila. Ibigay mo sa kanila ang kahilingan nila sa iyo. Upang manatili katapatan sa mga sunod sila ron ng divine protection grace sa mga pala manatili sa kanila. Gamitin mo sila sa iyong gawain. Aron the blessing will multiply to them, Lord. Their business, their work, their job, everything that they desire. Palain mo ang makapatiran. May mga karamdaman, pagalingin mo sila. Lutasin mo problema ko ang kapitos kawanong kahirapan sa buhay. Mga kahinaan, alisin mo. Mga pagalinlangan, alisin mo. Palitan mo ng katapatan, malakas na ng palataya, pagsunod sa kalooban mo, Lord. Araw ng totoong protection, makamit nila, pagpapala, grasya, biyaya. Dahil alam namin, hindi ka na magtagal, babalikan na, Lord. Pangawakan mo kami lahat maging matatag. Dalangin namin, dearly beloved Pastor, in Jesus' name, singgit, hallelujah. Hallelujah. Manatiling kamay yung nakataas, isa nakapatong siyang ulo. May problema ka, dalawang kamay taas. Lahat ang kinin natin, ang Diyos natin makapangyarihan. Opo na kailang Diyos, minsan na paulit pa ba ang iyong kapangyarihan sa aming kalagitnaan sa mga sandaling ito. May taglay karamdaman, kahilingan sa mga kapatiran. I-grant mo ang kahilingan nila, Panginoon, pagpalain mo sa oras ito. Badlo nga, in Jesus' name, I bind the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out, my dead children, in the might of Jesus. Be healed all kinds of sicknesses, problems, poverty, begun, weaknesses. Bless the children right now, heal the sickness, Lord. So be probably, my God, in a miracle way. In Jesus' name, Jesus' name. Amen pa sa Lord. Hallelujah. Palagpakan natin Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Tayo tumayo. Mayo kamot. Lukso kita, tulog ka bisis. Kusog na pagsinggit. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Amen. Mga minamahal. Paminaw. Magkuha muna kita special offering.
Tapos magkaroling mo ng mga choir. Tapos makuha pa kita sa 50th anniversary. Iba pa yung inyong mga pledges para sa ating anniversary sa this coming Sunday po. Maminamahal, ayaw paghasawa sa paghatag. May magkaigsunan nga, pag may hatag, malipay sila eh. Kasi bakit ang paghatag isang pagdawat? Panalangin po yon. Kaya salamat sa mga nagbigay na, naghatag na ng mga pledges nila, nga cash, iba naman mga material nga bagay. So maraming salamat sa mga nagbigay na, at sa mga hindi pa nagbigay, salamat din. At sa mga gusto pa magbigay, at sa hindi magbigay, okay lang naman. Welcome gyapon kamo. Ang Diyos gyapon nagpanalangin kaninyo. At mag-pray tayo nga pagpalain kayo ng Diyos para next time makahabol pa rin kayo sa pagbibigay. Kaya hindi man mahunong pagbibigay. May anniversary, tapos anniversary, tuloy-tuloy ang pagbibigay sa mga pledges, labo pa rin. Kaya marami tayong gagastusan, especially ang ating testimony pa rin. Hindi natin pwede utangin yan. Dahil as we said before, na mayroong pong salot po yun. Papalain ka hindi tayo aron patuloy tayo pagpalain ng Diyos. Maminamahal, mag-pray tayo sa ating special offering. Opo na kailan Diyos, malas pa Jesus, ang dalay mga pastor, pagpalain mo lahat mga kapatiran, na hindi nagsawa na bigyan ng mga special offering, pati mga pledges nila, na maghatag pa at may hahabol pa, malapay noon, balangin ni sila tanan, limang negosyo, trabaho na buhay, aron magamit sa pagbibigay, sa pangalan ni Jesus, ang dalay mga pastor, in Jesus' name, Amen. Pasalamat. Yun at kailanman ika'y aking hahandugan. Yun at kailanman pusong ito'y mag-aalay. Ang paboring ito, tanging alay sa'yo, Jesus, ikaw ang aking minahal. Higit sa aking buhay, bigay ko iyo tamaan. Pag-ibig kong ito ay hindi magbabago, ngayon at kailanman. Ang buhay kong ito'y laan sa'yo. Asahan mo tunay ang pagsuyo. Damdamin kong ito, tanging alay sa'yo. Jesus, ikaw ang aking minahal. Higit sa aking buhay, bigay ko iyo lahat. Pag-ibig kong ito ay hindi magbabago, ngayon at kailanman. Jesus, ikaw ang aking lahat. Higit sa aking buhay, bigay ko iyo lahat. Pag-ibig kong ito ay hindi magbabago, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Mga choir, finest choir. Yan na po yung back.
Ano nga choir? Tinies o adults kasama? Kasi ole. General meeting for all choirs. Tama. Apil na tanan. Kasi all choirs eh. The adults, finest, single. Tanan. Mayo binisaya mo. Then may practice ang ating beloved children's choir after this, mga minamahal. Mobalik ka mo dire, Martes. Martes po ang ating overnight prayer. Advance po. Amen? Thursday naman, Webes ang ating midweek service. Para tayo makapoy, mapagod, kay pag Friday, ay may mga general practice ang choir, bababa yung mga lahat na house station, nasakop natin. Sabado po ay mag-sit up, mag-decorate, dito na po mag-final arrangement at review ng gamay nga practice sa finest choir sa Sabado po. Kaya tanan kaigsunan, mag-iusa kung gusto nyo mag-contribute ng iyong trabaho, muadto ka mo sa gym ng El Salvador sa Saturday po. Saturday. Doon na tayo mga umaga, dito na tayo. No? Tabang-tabang tayo. So, yung magdala ng bulaklak, kung may mga pledges pa ka mo, anong maayo? Magdala ka mo ng mga bulaklak, ano ba to? Anong dapat maibigay para sa church? Mamilal, welcome pa po ang ating mga pledges dahil daghan kayong mga gastusan, mga milal. Kaya inaapila ko sa inyo para malaman nyo. Alam nyo naman yan, every year, pag mag-celebrate tayo ng ating anniversary, gamay lang 500,000 ginagasto natin dito. Kaya nanawagan kami sa inyo, mga minamahal. Sa inyong pagbibigay, kayo po'y pananginan sa Diyos. Even your single centavo, hundreds of thousands, ang Panginoon, malaking bagay yan, ang Diyos magbalik ng panalangin. Sa sounding pa lang, gagastos ka na. Siyempre, kurudo, breaking, ilang araw po yun. Bukas, mag-start tayo sounding. Ang gusto mo ba sa sounding, muari lang ka mo dire, mga taga-Cagayan de Oro, mag-join muna ka mo ng prayer, mga 8:30 to 9, alis ng sounding team, patungo ng El Salvador City. Yung mga taga El Salvador, dito na kayo maghulat sa El Salvador, sa highway diya, makita nyo naman. Pero magpuri muna kayo sa balay, kahit isa ka oras. Kung pwede, kaya nyo mag-2 meals lang muna tayo. Huwag ka na mamahaw, mag-inom ka lang ng kape o gatas. Huwag Diyos kay maasid. Mami na mahal, yun. Pag-abot dito, may breaking naman tayo. May mga budget para for breaking sa mga nag-fasting. Kay malipong man kamo, sige libot, mainit, magdala ng kalo, magdala ng sombrero, magdala ng payong, dala ng coat, para hindi ka maintindihan. Proteksyonan nyo ang iyong lawas. Mag-siyos lang ka mo ng plat para hindi ka mapagod sa sige lakaw-lakaw. Kaya basi mag-hill-sales ka dito, mahimo ka Miss Universe, mapagod ka mga minamahal. Amen ba? Ano yun po ang gawin natin? No? Puti naka-white pa rin tayo, holiness pa rin tayo, kay dala natin ang salita ng ating Panginoon. If you approach the people, ayay pong barabara, good morning po, excuse me, good morning, good noon, afternoon, taga-Diyos mo kusid kami po, invitation lang to namin sa inyo. Toleples namin, imbitaran namin kamo, karon Domingo, September 15, tambong kamo diya, may pagpaayos sa Balatian, libre po, wala bayan. Pati libre snack. Pagkatuon nyo sila, ganun ba? Magdala kami ng labuasyon dito, wala imposible. Yan ang pag-invite. Kung may magdebate, sir, pasensya ka na, wala kami gidebate, kasi maurot ang atong oras sa ila. Ang hindi mo hatag, minsan may hatagan kayo, ilabay, puniton mo ulit, punita usab ang leaflets. Ihatag sa mga kasing-kasing na mudawat. Amen? Yun ang ating purpose, yung mga taong gusto ng kaluwasan, whosoever will. Yung ayaw, sagdi. Ayaw pagdebate, kaya maubos itong oras. Kaya, ilikay. Yung tao, hanapin mo yung nakasmile, pag mag-approach ka mo sa tao, nakasmile. Hindi yung may mutag. Hindi na mudawat. Mag-angone, may buntag po, nakasmile kayo. Amen? Maligayang nawong nyo para approachable. Mag-smile. Basta po, kamusta? Sabi gusto magpabautismo? Sabi gusto magpabautismo, sira nyo sila. Sige na, may mga matured preacher. Bautismo natin sa dagat. Kaya doon lang dagat sa El Salvador. Tanan. Para sa sounding pa lang, may maligtas na. May mabautismo na tayo. Hantod sa pinaka-final. Amen? Kaya mag-pray tayo, mag-pray. Hindi po pwede gara-gara yon, wala guintuhan, wala komedya, wala gara-gara, concentrate. Ito yung purpose nating soul winning. Dalon na itong tao sa tiilan niya. We have to won
souls to Christ. Kaya kailangan we need concentration, we need prayer para magtagumpay tayo. The divine protection, kasama natin palagi because we always consistent in prayer. Amen ba? Oh, yan po ating pauna ko lang sa inyo daan. So, ibayo kamot sa ating closing prayer, beloved Brother Anthony. Pag-pray natin ang ating closing prayer po. Ulitin ko basi malimot mo ba? Ayo, Wednesday, adult choir practice. Then, choral, mimers, Sigul Youth. Friday, Jesus Finest, and Saturday, altar call, all choir groups for information in venue. Basahan niyo po yung ating mga nakasulat niya para matanda niyo. Itaas yung kamay, mga minamahal. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Lord and Preacher, Kuya Andy Binias. Mga minamahal, tayo po magkaisang manalangin sa ating dakilang Diyos. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Opo, mahal na Panginoon, Diyos, sa mapangyarihan sa lahat, sa matamis sa pangalan mo, aming pinakamahal na po Isus, sumunod na langin ang aming galagalang at minamahal na Pastor, beloved Evangelist, Wildy Estrada Almeida. Kami naglubos sa salamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw na ito, sa pagpapala, mahal na Panginoon, na binigyan mo kami ng kalakasan na makisamba sa araw na ito, mahal na kaisa, mahal na Panginoon, sa pagpupuri. Pasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong paggabay, sa pag-iingat sa aming mahal na kapatid, sila nakarating dito sa iyong banal na sambahan, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong pagproteksyon, mahal na Panginoon, sa bawat isa at higit sa lahat sa pagkinig ng banal na salita, mahal na Panginoon, at sa patuloy mong pagbibigay, pagpadama sa amin yung matamis sa presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyo. At kami dumadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, sundalangin ng mahal na Pastor, patuloy mo na pag-ingatan ng bawat isa sa aming mahal na kapatiran sa kanilang pag-uwi, sa kanilang tahanan. Dala ang kasiyahan sa puso at isipan, mahal na Panginoon. At patuloy mo kami panghawakan, tulungan, mahal na Panginoon. Sa ilang araw na lang, mahal na Panginoon, sa aming anniversary, sa dakong ito, sa dako ng Cagayan de Oro, mahal na Panginoon, patuloy mo. Pagpalain ang mahal na kapatiran, mahal na Panginoon. At patuloy mo kami panghawakan sa patuloy na paglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin, sunang dalangin ng mahal na Pastor, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sa December 15 anniversary, magdala mo ng mga bunga nyo. Magdala mo